I am feeling taunted and making fun of, feeling bullied at the same time, I guess. Siguro, feeling ko lang po yun because I have this one discussion. Dun sa mga hindi mananampalataya, I'm just discussing about the beauty of heaven and the future of us unbelievers na mapupunta roon, di ba? Kukunin tayo ni Jesus sa rapture. Then, may mga tao talaga na talagang parang, hindi ko po alam, yung reaction po nila, yung parang gusto nilang sabihin, hindi naman nila sinabi sa akin, of course. Parang, parang yung reaction ng mga faces nila, parang gustong iparating sa akin na nagpapantasya ako. I'm just fantasizing regarding the beauty, too good to be true, parang gano'n ang gusto nilang sabihin. Well, may gusto po akong sabihin sa inyo. Yung picture na yan, na naka-picture diyan, wala pa po yan sa kalingkingan ng napakaganda. At binigyan naman ako ng comfort verses ni Lord. Isa dito yung no eye has seen, no ear has heard. Diba? That the Lord prepared for those who love Him. Ibig sabihin, ito ay para sa mga believers. Kaya if you are a believer, just continue going on. I-share mo lang, regardless the reaction of those people with their faces, makikita mo parang tinotont ka nga at kulang na lang sabihin nila, nagpapantasya ka lang. Parang gano'n. Parang hindi nila binibigyan ng halaga yan. Kasi for them, para lang siyang fairy tale. Pero itong gusto kong sabihin, pag napunta sila sa impyerno, yan ang fairy tale nila. Okay. Yan ang fairy tale nila. Sige lang. Okay. Pero let's love them. Let's love them. Alam po ba ninyo, we tend to feel this way also. Because tao lang po ako. I have my feelings, I have my emotions. I don't want to be feel taunted. I don't want to be feel bullied. I'm not they don't bully me na parang, hey, but their phrases seems to react that way towards me. But it's fine. It's okay. I cannot blame them in the first place because they're unbelievers. Okay, but the only thing I can do is to pray for them. Dahil ang langit po ay totoo. Jesus will come anytime to bring us there. May sinabi si Jesus bago siya pumanik ng langit sa atin. Sabi niya, I will go and prepare a place for you. I will prepare a mansion for you. Each and every one of us, believers po, born again lang, meron tayong kanya-kanyang mansion. Kaya hayaan na po ninyo sila kung ano yung sasabihin po nila. The most important thing is we already share the word, the gospel of grace sa mga taong yan. Ang hirap po itong panahon na ito, yung mind nila, isipan nila, focus na ng mundong ito, tapos unbeliever pa sila. Napakahirap. Intindihin din po ninyo, no? Parang mas pinaniniwalaan nila yung mga alien, mga robots, di ba? Yung mga pag ganyan, marunong sila sa ganyan, yun ang kanilang talent, no? Mas pinaniniwalaan nila yung, mga ganyan mga bagay. In fact, meron po, ito naman po kasing batang ito, parang parang nagkaroon siya ng diferensya sa utak. Then, his mom, lalaki po kasi, his mom really trying her best na madala siya sa Lord. So, lagi po akong tinatawag to mentor this boy, to share the good news. And then, one time, nandun kami, nag-share ako together with his cousins and some friends. Nakikinig po yung mga yon. Tapos siya, bigla siyang sumagot. Kuya, kanya sa akin. Kaya ako, why? Napanood mo ba yung palabas kagabi? Kasi ang palabas po yung Voltes 5. Voltes 5 po yung, Voltes 5 sa channel 2 yata yun. Alam ko, Voltes 5 yun kako sa kanya. Pero hindi ako nakapanood eh. Bakit kako? Yun ang aking Panginoon. Kanya sa akin. Alam ko may diferensya siyang konti pero nakakabahala po yun. And then yung isang elder, believer din syempre, narinig din niya, sabi niya, binulungan niya ako, Brad, yung mga taong ganyan, yung mga batang ganyan, yan ang mahirap dalhin sa paanan ng Panginoon, sabi niya. Naisip ko nga tama. Alam niyo po, parang yung pag natatakan ka na ng 666, yan ang isip mo, wala nang pag-asa. Pero ako naman po, as long as nandito po tayo to share the good news, the Lord is using us, magpagamit po tayo. Mga ganun tao, mga ganun bata, kailangan po tayo niyan. Napanood ko Robin Voltes 5. Hindi. Alam ko palabas yan kagabi, di ba? Pero hindi ko pinanood. Busy akong gumawa ng mga lessons natin sa Bible study. Yung Voltes 5, yun ang aking Panginoon, sabi niya. Lungkot ko. Pero sabi ko, Lord, alam mo naman, you know all things. I don't have to stress myself.
Yes, mga ganyan. Yeah, kaya ganyan po ang tingin sa atin sometimes. Pero tingnan po natin kung sino tayo kay Christ Jesus. Yun po mahalaga. Bye-bye.